makapaghain si Senator Rodante Marcoleta ng not guilty plea sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public officials na tumanggap ng regalo. Binawi rin ang kanilang naunang motion to quash para sa kasong plunder. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, bakit binawi ni Senator Marcoleta ang unang motion? Cheryl, nagdesisyon ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta na bawiin na lamang ang kanilang naunang motion to quash upang gumulong at mapabilis ang proseso ng pagdinig sa kanyang kaso. Kaninang umaga humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division sina Senador Rodante Marcoleta at negosyanteng si Joseph Espiritu para sa kanilang arraignment ng umunay paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng pera o regalo mula sa private individuals. Sa pagsisimula ng arraignment, hiniling ng kampo ni Senador Rodante Marcoleta na i-withdraw ang kanilang naunang motion to quash para sa kasong plunder para ma-arraign na rin daw ang senador kasabay ng kasong plunder. Ang desisyon daw na ito ay in consolidation, kaya naman pinayagan ito ng korte. Nagbigay daan ito upang makapaghain ng not guilty plea sa Senator Marcoleta. Naghain din ng not guilty ang kapwa-akusado nito na si Joseph Espiritu. Samantala, mamayang hapon naman inaasahan ng pre-trial para sa paglabag sa PD 46 ni dating Congressman Mike Defensor. Cheryl, inanunsyo ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina na magkakaroon ng marking of evidences mula July 28 hanggang July 30. Nakatakda naman ang pre-trial para sa kasong plunder at paglabag sa PD 46 sa August 10, 8:30 ng umaga. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.